I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Mayroon tayong upload videos update. Ito po ay para sa mga purpose. Actually, nahuli na ako, no? Ito po ay August 14 actually. But anyway, dahil sa nagtatanong, ay check nyo yung card nyo mga kababayan, or sadyaan nyo po ang DSW branch sa mga lugar nyo, sa munisipyo nyo, no? So, maraming doon nandoon yung mga DSW workers, mga, official. Tanungin nyo sa kanila, no? Baka nakaligtaan nyo, malayo kayo, puntahan nyo na. At titingnan yung card mo ninyo. Para kompleto Ricardo guys, basahin ko sa inyo ha. Yan DSWD. DSWD press release, DSWD reinstated for peace household receive retro payment of education grant. Wow. Mga besa, pambili ng mga gamit ng mga anak nyo, no? Retroactive payments for the education grants have been credited on Wednesday, August 14. Ayun naman pala mga beswa, to the bank. Accounts of household beneficiaries who were reinstated into the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, PORPIS, following and reassessment using the Social Welfare and Development Indication SWDI. Agay, we are pleased to announce that the households reinstated into the PORPIS program have already received their education grant through the Land Bank of the Philippines. See? Baka nakaligtaan nyo, pumunta na kayo, i-check nyo na. These purpose beneficiaries who grant were temporary, sabi dito, put on hold while the SWDI assessment was being conducted. Purpose National Program Manager and Director Jima Gabuya said on Wednesday, August 14. Yan mga kababayan, pumunta kayo sa page ng DSWD na kung saan itong binasa ko, i-click nyo yung mga link. Basahin nyo doon, tingnan nyo mabuti. Ayan tingnan nyo sila nakapagkubra na mga bes. See, press release, DSWD reinstated for peace household receive retro payment of education grant. See? Hindi lang yan guys mayroon po akong another updates video sa inyong lahat. Ito, kikita nyo yan. Siyempre, maganda ito guys ito mga magandang programa ng DSWD. Kaya natin guys another good news DSWD press release, DSWD begins payouts for college student. Parents under the Tara Basat tutoring program. Ito guys, ang ibig sabihin dito, yung mga college student, 'di ba? Tinuturuan nila guys yung mga parents na hindi po marunong magbasa, na hindi po marunong magsulat. Kumbaga, tinututuran nila. Biro mo yan. Kolehiyo ka lang pero nagtuturo ka, magkasahod ka pa. The Department of Social Welfare and Development has started the Cash for Work, CFW, payouts for college students who serve as a tutor and youth development worker, YDWS, and parents and guardians of the elementary beneficiaries of the DSWD Tarabasa Tutoring Program. Ay, diba? Isa sa pinakamagandang programa ng DSWD ito. Yung mga college student, nagbo-voluntary sila, mga kababayan, na magtututor sa mga kababayan natin na no write, no read. Diba? No read, no write. Alam nyo na yun. Ibig sabihin nun, nung hindi nakapag-elementary, mahina, hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, sila po ang nagtututor. Nagsisweldo ang mga yan. Kala nyo ba lang see? Tutor and the YDWS under the program will receive cash for work in exchange for the tutorial and parenting sessions they have conducted with the grade school learner and parents. Assistant Secretary Irene Dumlao, who is also the DSWD spokesperson, said on
Friday, August 16. Sabi ko sa inyo eh. Para karagdagan, pumunta kayo sa DSWD page, i-click nyo yung link. Ayan, mga kababayan. Puntahan nyo at basahin nyo. Ayan, Wow. Press release, DSWD begins payouts for college student parents under the Tara Basa Tutoring Program. Syempre guys, ito hindi isang lugar ito buong Pilipinas ito. Kasi bawat region ay mayroong DSWD branch. Tandaan nyo guys, tingnan nyo, mga student, mga college student ay masipag magtuturo mga yan. Alam po natin, marami din sa atin mga ibang kapwa Pilipino na hindi marunong mag-reading, magbasa, at magsulat. Sa pamamagitan ng magandang programa ng DSWD, Tara Basa, siyempre mga kababayan, matututo ka talaga. Kasi mahirap naman talaga hindi marunong magbasa, di ba? Ayan, Tara Basa Tutoring Program. Di ba good news yan mga kababayan? And congratulations sa ating mga kababayan na talagang guys, 2023 yata na umpisahan ito, no? Correct me if I'm wrong. So, magpatuloy po yan under the Marcos administration. Sana po sa mga susunod tuloy-tuloy pa rin. So, another good news para sa atin, sa lahat. Ito, this is another good news for everybody. Maganda ito ito, para ito sa Luzon, Visayas at Mindanao. This is announcement, okay? Ayan DSWD Pag-abot Program. Anong sinabi? Ini-encourage namin ang mga mamamayan mag-report kung may nakikita silang mga pamilya na nakatira sa lansangan para kami na ang pupunta at mag-reach out. Ikaw ang nanonood, pag ikaw ay makakita ng mga pamilya na talagang ikahaos sa buhay, mga kababayan, isadya nyo sa malapit na DSWD. Ayan makibahagi sa aming advokasiyang mailayo sa kapahamakan ang mga tukoy na beneficiaryo ng programa. Magpadala ng mensahe sa aming official Facebook. Ayan. Magpadala kayo ng mensahe sa Facebook, mga kababayan, or pwede siguro sadyain nyo yung pinaka-branch ng DSWD. Ayan ang sabi, Facebook page, o kaya tumawag sa aming hotline. Ayan yung number kita nyo yan. Ito mga kababayan pumunta kayo doon sa page ng DSWD at tingnan nyo itong binabasa ko, okay? Lunes hanggang Biyernes at maaari ding mag-email sa Uplang Pang-abot DSWD government. Ayan. Government PH. And i-like at i-follow ang DSWD Pag-abot Program social media accounts. Ayan, mga kababayan. Kita nyo ito? Puntahan nyo na yan. Ito, ito yung pinaka-profile niya. Sinadya ko talaga ito para makarating sa lahat. Ayan bawat buhay mahalaga sa DSWD Bagong Pilipinas, DSWD Pag-abot Program. Alam nyo naman ang Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Ayan. Isa sa pinakamagandang programa din ng ating mahal na Pangulo under through DSWD. Ayun, sa mga lugar nyo, alam ko, bawat lugar dito sa Pilipinas, bawat region, hindi lahat yan mayayaman, mayroong mahihirap. Sana guys, pag concern kayo sa kapwa nyo, tumawag kayo sa hotline ng DSWD, or pwede naman siguro kung hindi nyo alam, ay pumunta po kayo sa mismong branch ng DSWD, magtanong kayo doon. So yun guys, tingnan nyo, basahin po natin, okay? Ayan si Secretary Gatchalian na nagsabi, ina-encourage namin ang mga mamayan mag-report kung may nakikita silang mga pamilya na nakatira sa lansangan para kami na ang pupunta at mag-reach out. Ayan naman talaga ang utos ng Pangulo ang serbisyo fair para sa mamamayang Pilipino. Hindi na sila pupunta, ang ahensya ng gobyerno na ang pupunta. Hindi kayo naloka dito. Kaganda naman ito mga beswa.
O lahat tayo kikilos. Pag may nakita kayo ng mga talagang kababayan natin na hikaos talaga sa buhay, why not naman hindi natin tutulungan, di ba? Di ba ang ganda ng kalooban mo, ika nga magaan sa loob pag nakatulong ka sa kapwa mo. And that is biblical, mga kababayan. O ayan ha. O mag-reach out, sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. O alam nyo na guys ha, yung hotline ng DSWD, ang Facebook nila, ayan, alam nyo na. At ang page nila, alam nyo na. Kaya nga in-updates natin dito eh. Pag-abot programa, reach out operation for families and individuals in street situation. O yan, no? Social media account and hotline. Ayan, o plan pag-abot. Alam nyo ba sa Maynila, ay ang daming natutulungan guys dito sa mga estero, sa mga gilid-gilid, no? Ayan, no? Ito po yung hotline. Ayan, no? 8931-9141 o plan pag-abot DSWD. Ayan, government PH. O Monday to Friday po yan, ha? Walang Sabado. So yun guys, ang aking pinaka-latest update sa inyo. Ano po ang kapalagayan nyo? Ako, talagang napapalagay ako kasi magandang programa na ito. Kahit anong klaseng kulay ka, makikinabang ka. Hindi naman lahat ng DDS mayayaman eh. O di ba, mga anti-Marcos, siyempre, mayroong mahihirap. Kaya yun mga beswa, see you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.